Umaga po sa inyong lahat. Sigurado ako bawat isa sa atin mayroong sariling karanasan na kung saan naranasan natin na tayo ay nasaktan ng ibang tao. Tayo ay inaway ng ibang tao o di kaya ay tayo ay naging dahilan upang magalit ang ibang tao. Ang mga pagkakataong ito lalo na kapag tayo ang agrabyadong tao, ang ating initial na reaction ay gusto kong gumanti. 'Di ba? Gusto kong gantihan yung tao na gumawa sa akin ng masama. Gusto kong gantihan yung tao na nanakit sa akin. Pwedeng ang pagganti ay physical o di kaya ang pagganti ay verbal or emotional. Pwedeng ganon. Yun nga lang, kapag ganun ang ating ginagawa, ang prinsipyo natin sa buhay ay an eye for an eye, a tooth for a tooth. Parang nung sinaunang panahon, kapag sinaktan ka, gantihan mo rin ng kung anong sakit ang ibinigay sa iyo. Pero sa ating panahon ngayon, alam ko napapansin nyo rin, madalas kapag mayroon tayong kasama or tayo mismo ang nasaktan ng ibang tao, ang pinakamadaling ginagawa natin upang gantihan yung tao and eventually himukin siyang lumapit sa atin ay sa pamamagitan ng social media. 'Di ba? Pinupost sa social media. Kaya nga, pati yung mga tao na mga walang kaalam-alam sa pangyayari sa inyo, nalalaman nila. At nagiging dahilan upang makimarites. Ano bang nangyari? Nababasa nila sa ating post sa social media. Inaway ako ng ganito, kahit blind item pa. Ang purpose natin upang mapansin tayo ng ibang mga tao na mayroon tayong kaaway. At ang pangalawa na purpose natin ay upang ang tao na nakasakit sa atin, siya ang lumapit sa atin. Kontakin niya tayo, imbis na tayo ang lalapit sa kanya. Kagabi habang nakikinig ako sa isang pagninilay, nalaman ko na ang ganong gawain pala ay tinatawag na sin of detraction sa ating katisismo ng ating simbahan. Kapag sinasabi natin sa ibang tao na walang kaalam-alam sa buong pangyayari, ang kasalanan ng taong nanakit sa atin, kasalanan pala yun. Sin of detraction pala yun. Kaya kapag tayo ay nagpo-post sa social media ng ating kaaway na tao, kung ano ang ginawa niya sa atin, hindi pala tayo nakakatulong doon sa tao na nang away sa atin. Nagkakasala pa pala tayo. Nahuhulog pa pala tayo sa pagkakasala. At ang pangatlo siguro na reaksyon natin ay hindi pansinin yung taong nakasakit sa atin. Huwag pansinin at ipakita sa kanya na hindi naman masakit ang kanyang ginawa at hindi nakaapekto sa atin ang kanyang ginawa. Hinahayaan natin. Hinahayaan natin. At kapag hinahayaan pala natin ang pagkakamali ng isang tao, kasalanan din pala siya. Kasalanan din pala siya. Kung nakinig tayo sa unang pagbasa, sinabi ng Diyos kay Propeta Ezekiel, ikaw ang ginagawa kong tagapagbigay ng babala sa mga tao. Sabi niya, kapag mayroon akong gustong sabihin sa isang tao na mamamatay siya, obligasyon mo na sabihin sa kanya ang mangyayari sa kanya. Dahil kapag hindi mo yun sinabi at siya ay namatay, mamamatay siya, pero nasa iyong mga kamay ang kanyang dugo. Ikaw ang may kasalanan kung bakit siya namatay.
Pero kung ang isang tao namatay, kahit pinagsabihan mo na siya, mamamatay siya, pero maliligtas mo ang iyong buhay. Kasalanan din pala siya. Kapag binaliwala natin ang pagkakamali ng isang tao at hinayaan lang natin ito, kasalanan pa rin pala siya. Naalala ko I think nakwento ko na rin ito, yung dati kong karanasan sa dati kong parokya, yung mga nanay at tatay, mga lolo at lola na hinahayaan ang kanilang mga anak at hindi na lang nila sinasabi ang masamang epekto ng pagmimina sa kanilang isla dahil ang kanilang mga anak na nagtatrabaho sa kumpanya ay nagpapakain sa kanila, nagbibigay ng pang-maintenance na gamot nila. Kaya sabi nila, Father, hindi na kami nagasalita ng masama or kung anumang nakikita namin na mali. Dahil sila ang nagbibigay ng pagkain sa amin. Sila nagbibigay ng pang-maintenance namin. Hinahayaan na lang namin. Anyway, mauuna naman kami mamatay kaysa sa kanila. Mga ganong mentality na hinahayaan na lang kahit nakikita ang mali. Sa Ebanghelyong binasa, yun po ang sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang pagsasabi niya na kapag hindi pa rin nakinig sa iyo ang iyong kapatid, o kahit sa buong simbahan, ituring mo siyang bilang isang publikano o isang hentil. Hindi ibig sabihin na itinitiwalag siya. Hindi. Ang ibig sabihin nito na kahit hindi siya makinig sa iyo, kailangan magpakita ka pa rin ng pagmamahal sa kanya. At yun ang ginagawa ni Jesus sa mga publikano at mga hentil. Hindi man sila naniniwala sa Diyos, makasalanan man sila sa harapan ng mga tao, pero nandoon pa rin ang pagmamahal at awa sa kanila ng Diyos. At para sa ating mga Kristiyano, ang ating pag-correct sa pagkakamali ng isang tao ay hindi lamang natin obligasyon bilang Kristiyano, kundi ginagawa natin ito dahil sa pagmamahal. Dahil sa pagmamahal. Kung mahal mo ang isang tao at nakikita mong may mali siya, pansinin mo ang kaniyang pagkakamali at pagsabihan mo siya. Dahil kung ang isang tao, wala kang pakialam, hahayaan mo lang siya. Bahala ka dyan sa buhay mo. Wala akong pakialam sa iyo. Kung ano ang gawin mo, masama man ang gawin mo, hihintayin ko na lang na may mas masama pang mangyari sa iyo para matuto ka. Dahil hindi kita mahal at wala akong pakialam sa iyo. Kaya ang sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon, ang ating pag-correct sa ating kapwa-tao, ginagawa natin dahil sa pagmamahal. Ngayon, ang tanong siguro sa atin, sa mga magulang na nandito, mahal niyo ba ang inyong mga anak? Mahal niyo ba ang inyong mga apo? Mahal niyo ba ang inyong mga kaibigan? Sa papaanong paraan natin ipinakikita ang ating pagmamahal? Yun siguro yung tanong na pwede nating palalimin pa ang pagninilay. Sa papaanong paraan, ipinakikita ko sa kanila ang aking pagmamahal. Kapag may nakikita ba akong mali sa kanila, hinahayaan ko na lang. Dahil ayaw ko silang masaktan. Dahil mahal na mahal ko sila. Ganun po ba tayo? O ang ating pagmamahal, ipinapakita natin sa pamamagitan ng hindi lamang paggalang sa kanilang karapatang pantao, kundi sa pamamagitan ng pag-correct sa kanila sa bawat pagkakamali na kanilang nagagawa. Kahit alam natin na tayo rin man ay may sariling mga kahinaan at pagkakamali. Sa anong paraan ba tayo nagpapakita ng pagpamahal sa kanila? Ang pagkonsinti ba ng kanilang maling gawain? O ang pagtama sa kanilang maling ginagawa?